Hello? Hello? Hello po. Good morning. Nasabi mo na lahat. Oh. Good morning, good evening, good afternoon. Pinakabahan po kasi ito. Sorry po. Hi, magandang umaga. It's morning in the Philippines. Are you calling from the Philippines? Yes po. Okay. Ano pangalan by the way? Yam po. Yam. How do you spell that? Y-H-A-M. Isa pa nga. Y-H-A-M. We? Ilang taong ka na, Yam? 27 years old po. Calling from? Quezon City po. San Isidro, I think. Wag mo nang, Hindi ko kasi wag mo nang anabuin. Baka mahanapin ka pa ng mga ay, hindi na ako taga dito talaga. Ano lang, nagpunta. Okay. Ay, taga Davao talaga po ako. Bisaya ka. Yes po. Bisaya. Bisaya. Kailan ka pa nasa QC? Mag-1 month na yung 14. Bago lang. Kaya hindi ko kabisado talaga dito. Ano nagdala sa'yo sa Kamaynilaan? Ba't nandito ka sa Kalakhang, Maynila? Nakilive-in po sa Nakilive-in sa? lesbian po. May kalipin po kasi ako dito. Galing po ko ibang bansa. Anong bansa ka galing? Saudi po. Saudi. Gano'ng katagal ka sa Saudi? 1 year and 2 months. Tapos pag uwi mo ng Pilipinas, recta live-in. Yes po. Okay. Okay naman yung ganang plano. Okay naman. Yun nga din po problema ko. Problema talaga. Ay, okay naman po siya. Kaso lang, dito ko lang nalaman talaga simulan dumating ako dito. Nakipag-live-in ako sa kanya. May nalalaman ako. Paano ba kayo nagkakilala niyan? Doon po sa Saudi po, sa accommodation po. Accommodation? Opo. Bali. Magkasama kayo doon? Opo. Okay. So sama kayo sa Saudi na nagpunta ron or nagkakilala kayo doon? Nagkakilala lang kami nung dinrap na ako sa amo ko po doon sa accommodation para sa agency po namin. Same kami ng agency kaya yung pag-ayaw na ng amo pag-ayaw ng amo ko doon ako nilagay sa agency. Okay. So nagkakilala. Tapos gaano katagal after magkakilala naging magjowa kayo? Biglaan na po naging jowa kami. Hindi po siya totally talaga. Siya, one week yata magkakilala kami doon sa accommodation, naging kami na. 1 week pa lang naging kayo na. Opo. First time mo ba magkaroon ng jowa na lesbian or? First time po. First time. Wala na masama kung yan talaga gusto mo. Kasi yun yung biruan lang naman sana yun eh. Kaso ganito nga, nagkatuluyan hanggang nag-live-in na talaga. Okay. Tapos, gaano katagal kayo naging magkasama sa ibang bansa? 1 week, 1 week nga lang. Hindi. Kasi nga Di ba naging kayo sa ibang bansa, di ba? 1 week lang naging... Gaano katagal kayo doon na magkajowa habang nasa ibang bansa? Kasi kami dun eh. December 30 kasi kami nagkakilala. So, nung 7 po, naging kami. Tapos? 1 week lang. Then, umuwi siya dito. Siya kasi yung nauna umuwi dito sa bago ako. Kailan, anong taong kayo nagkakilala? Yung lang po, 2025, December 30. So, parang mali yung edad mo. Yung edad tuloy, yung taon mo. Magto 2 months pa lang kami na yun. January 7 po kasi kami naging kami. 2026. Okay. So, pauwi ka na ng Pilipinas nung naging kayo. Opo. Okay. Gets ko na ako yung mali. Tapos? Yun nga po. Kasi nagkakilala. 1 week lang kasi talaga kami nagkilala. Then, nung pag-uwi niya, nag-dig in na din po ako sa kanya dito.
biruan lang naman sana yun. Ewan ko ba't napunta ako dito sa kanya. Teka lang muna. Sino na unang umuwi ng Pilipinas? Ikaw o siya? Siya po. Umuwi siya nung... Kailan nga ba siya umuwi? Pagkatapos ng week kasi namin, 7. Tapos sumunod ka na rin? Opo. 14 kasi ako nakauwi dito. Okay. So, kumbaga, sa madaling sabi, March ngayon, sa padalawang buwan na kayo magka-live-in. Tama? Opo. O, ano problema nyo? Yun nga po. Last week o na 2 weeks ko yata dito. Nalaman, hindi ko po kasi alam na itong, parang yung mga kapitbahay lahat dito po, Papa Jackson ba, is side ng ex niya. Lahat dito ng compound na to is side ng ex niya. Nalaman ko lang yung nag-aya yung mga kaibigan niya sa akin na mag-inom. Doon ko po nalaman. And then, yung bata po yung laging natutulog dito sa bahay namin, is, akala ko din po is pamangkin niya. Nung Kasi pala, yun pala, anak pala yan ng ex niya. hala, hindi niya sinabi sa'yo, medyo bastos yun, ha? Oh, din ko lang po nalaman, yung nag-iinuman niya kami doon sa kaibigan niya. So, hindi niya dineclare sa'yo yun? Wala, kasi nga, ang ano naman po niya, sabi niya naman po sa akin, baka daw, iba yung isipin ko, yun yung explanation niya sa akin. Sabi niya sa akin na, kasi nga daw, hindi pa daw niya ako masyadong sila, tsaka hindi din naman daw niya in-expect na sa kanya ako uuwi. Ganun ba? Kaya, nilihim niya yun. At hindi din niya pala na breakingan, yung parang sinabihan muna yung mga kaibigan niya na, dapat hindi banggitin ang ganito, ganyan. Kasi hindi ko talaga malalaman kasi hindi niya ako pinapalabas dito sa bahay. Sa madaling sabi, kinasabot niya yung mga tao doon. Dapat kinasabot niya bago mangyari yung inuman. Pero kumbaga may nadulas. May nadulas na pagkasabi. Nako, hindi nakikinig sa script talaga isang yun. Actually, apat sila, sabay talaga sila kasi sabi kasi nitong jowa ko, may negosyo naman po talaga siya. May negosyo siya. Then sabi niya kasi, tito niya yung din, ang expected ko, yung tito niya is kadugo niya. Ganun ba? Yun pala, yung tito niya or mga side niya po pala dito is dinatawag niya lang ganun. Pero wala siyang relative dito kahit isa. Okay. So, parang, lahat ng natupalibot sa kanya dito is side ng ex niya. At saka yung ex niya, andito din nakatira. Ha? Opo. Then, dito din kami nakatira sa compound kung saan. So, nakikita mo yung ex niya? So far ngayon po, hindi ko pa nakita. Pero yung ex niya doon, nakita ako. So, well, that only indicates na hiwalay talaga sila para iuwi ka niya dyan. Pero, nakaka-bad trip lang na, dapat dineclare niya yan eh. Bare minimum yan eh. Yun nga po eh. At siya ngayon, hindi niya po talaga ako pinapalabas. As in, syempre wala din naman ako kakilala kasi bago naman ako dito. Kahit isa wala akong kakilala. Itong mga barkada niya o sinasabi niyang kaibigan, pinsan din na pala ng ex niya. So, ibig sabihin yung buong lugar na yan ay lugar ng ex niya. Taga-saan pa talaga siya? Oo nga. I mean, wala talaga siyang, wala siyang relative. May negosyo lang siya dito, pero wala siyang relative dito na expected ko talaga na yung tinatawag niyang tita, tito, or mami, or ganon, mama, or lola, is side niya. Yun ang expected ko. So, wala akong kaalam-alam na umuwi pala ako dito, which is wala siyang relative. Last week ko lang talaga nalaman nung nag-iinuman kami kasabay ng mga niya. Nung nalaman mo na, ano naging, siyempre, kinumpronta mo siya. Opo, kinumpronta ko siya, pero sabi niya kasi, natakot daw siya na pero dahan-dahanan naman daw niya kasi hindi naman daw niya ako i-live-in dito kung mayroong connection pa sa so sabi ko may connection ka pa kasi palagi dito kasi yung bata natutulog. Okay ako sa bata. Mabait naman yung bata. Wala akong problema sa bata. Ang ko lang, the way na katawagin siya ng mama ng ex niya, parang ang bilis niyang pumunta doon, tapos iiwan niya ako dito sa bahay. Parang ganun ba? Na ko kasi, tapos babalik siya. Kunwari, alis siya dito ng 8.
Kasi ang bata, nag-aaral kasi is 2 p.m. So, ihatid niya yon yung bata. Meron namang nanay. Meron din naman, meron din partner yung babae. Yung ex niya, meron partner. At saka, ewan ko kung buntis ba yata yun. Basta may partner yung babae. Kaso yung bata, ayaw kasi lumapit talaga sa mama simula nang dumating dito yung jowa ko. Hindi sila dito talaga natutulog yung bata. Pag may problema doon sa side ng babae, kunwari tatawagan siya ng mama, uy, punta ka dito, ganito, kung may gagawin mo. Pupunta siya agad. I mean, alis ito ng 8, babalik siya ng gabi. Pag ganun ba? Tapos pag may So, chat ako wait lang. Nakikita sila ng ex niya? Siguro, kasi pag tinatanong ko naman po siya, sabi niya, hindi naman daw niya minsan nakikita yung ex niya, ganon. Pero bahay ng magulang yun. Di imposible naman sila magkita. Pero may bahay kasi yung ex niya, hindi sila isa sa bahay ng mama niya. Okay. Hello po. Sige lang, nakikinig ako. Tapos, wait lang po, do not disturb ko po kasi may tumatawag po. Wait lang po. Go. Hello. Ano Hello na? po. Game. Tapos po, yun nga po, kagaya ngayon po, yung mama ng ex niya, sabi niya, may pupuntahan sila. 2 days na po siya wala dito sa bahay na tinutuluyan namin. Malagi na po. Tapos kanina po kasi, nakipag-ano po ako kasi nga po, gusto ko po sanang kasama siya sa akin pag uwi. Kasi gusto ko po siya ipakilala sa parents ko. Ngayon po... Saan ba sila nagpunta ng nanay ng ex niya? Hindi ko po alam. Hindi na po niya, basta sabi niya... Pero yung bang nanay ng ex niya, alam na may kalibin na siya? Alam po nila lahat. At alam po talaga nila. Okay. Tapos po, usap kami kanina sa chat. Sabi ko sa kanya, di ba nga gusto ko po sanang kasama siya umuwi. Kasi gusto ko po siya talaga ipakilala sa parents ko. And then ngayon po, sabi niya susunod lang siya kasi may pupuntahan pa daw sila. Kasi sabi ko, sa 20, uuwi ako sa amin. Gusto ko mag-book tayo. Kasama ka, hindi lang ako. Sabi niya, yan sa 20 kasi pupunta 1 week kami doon saan nga ba yung lugar na yun? Sa 1 week daw sila doon kasama yung parents ng babae. Yung babae? Andun ba? Hindi kasama yung babae. I mean, parents lang ng babae. Paano mo alam na hindi kasama yung babae? Siya lang nagsabi. So you have no way of knowing kung magkasama sila o hindi. Oo. And meron pa po Papa Jackson, pag hinahawakan ko po yung cellphone niya, kahit, di ba napapasounds po siya, minsan pag natutulog siya, mahilig po kasi siya makikinig ng mga horror story, ganon. Pag kahit ko lang sana ba, i-off ko lang po muna, kasi nga minsan naiingayan na po, tatabi ako sa kanya ba. Bothered siya. Tawag nito, bigla niyang kukunin yung phone. Parang ayaw niya ipapahawak sa akin. Then, kinausap ko po siya tungkol doon. Sabi niya, ayaw ko lang talagang may mabasa ka dito. Ganon yung sinasabi niya sa akin. Tapos, ang lagi na din naging ano pa ba yung sa akin, ibinibigay ko na naman yung gusto mo, sinusustentuhan ko na naman yung mga bata. Kasi po, single mom po kasi ako. Ngayon po, opo, siya po nagsustento, pati sa family ko. Siya po weekly po kung binibigyan niya sa mga bata ng 5K. Iba din po yun sa akin, iba din po yun sa mama ko. Okay naman po siya sa responsibilidad na gano'n, na naman niya sa akin. Nababado lang po ko tungkol dito sa side ng babae, ng ex niya po. Parang sabi niya pong sinusekreto sa akin. At ngayon po, hindi ko pa alam na yung gagawin ko. Kasi nga po, kagaya ngayon, wala siya dito. 2 days na siyang wala dito. Wala ako kasama. Hindi din ako niya pinapalabas. Kasi kung lalabas din naman po ko, nakakahiya din naman po. Kasi nga, side lahat ng mga babae dito eh. Pa ako naglalakad ng walang ulo. Parang ganun po. Okay. Nahirapan ako sa setup. Ewan ko kung
Hindi ko alam ano yung gagawin ko, ano yung step kung gagawin o paano ko siya kakausapin ng maayos na yun kasi minsan pag kinakausap ko po kasi siya Papa Jackson, lagi niya pong sinasabi sa akin na ano pa bang pinagsiselos mo? Buntis na nga yung babae, may pamilya na nga yung babae, ganito, ganyan. Ano pa bang lahat naman ng gusto mo binibigay ko, lahat naman hindi naman ako nagkulang. Lagi yung sinasabi niya ganun sa akin. So, hindi na ako makapagsalita. Tama naman siya sa point ng ganun, pero napabalit kasi ako. Konting lang sa side ng babae. Bigla siyang ganun. Parang active siya dun talaga ba. Super, super duper close niya talaga dun sa side na yun. Parang hindi niya iniisip ko na yung mararamdaman ko. Ganun ba? Or mali talaga yung ginawa ko, nagipag-lead-in ako agad dito sa kanya. Which hindi ko pa talaga siya masyadong kilala. Ang tanong mo ay kung mali yung ginawa mo nakipag-live-in ka agad, mali talaga yun. Ano ka ba? Siyempre mali yun. Alam mong mali yun. Huwag tayong maglokohan sa part na yun. Tama? Okay po. Okay. Opo. Alam mong mali yun. Huwag tayong magkunyaring tama yun. Now, ganito na. Meron ba nababanggit yung jowa mo na aalis kayo sa lugar na yan? Doon po sa family niya. Nagsabi naman po siya, pero hindi niya kayang iwan ditong lugar na to kasi dito yung negosyo niya. Hindi, sa compound na yan. I mean, just sa compound na yan. Hindi, wala kaming nabanggit doon. Wala siyang, Sabi niya, sa madaling sabi, she is not, sa mga bago lang po na dumating, lesbian po yung jowa ni ate. Okay. So she is not telling you that na may planong aalis dyan. So parang tiisin mo na lang, ganun yung dating. parang ganun po. So tiisin mo na lang, total, may sustento ka naman sa akin. Parang ganun. Po. Parang, tama ba ako? Tama ba yung ganun, di ba? Opo. Okay. Ang tanong mo sa akin? Ano po yung gagawin ko? Uuwi sa inyo. Totoo niyan, kung magiging honest ako sa'yo, ang dating nito, kung ba't mo tinitiis siya kasi may pera ka nakukuha. Yun din po. See? Kasi hindi nag-offer naman ako sa kanya na mag-work ako. No. Kahit anong sabihin mo sa akin na nag-offer ka, hanggat tinatanggap mo yon, yun ang dahilan kung ba't ka naandyan. Kasi alam mo na pag umalis ka dyan, mapuputol yun. Opo. So pumili ka. Yung prinsipyo mo bilang isang partner ng taong minamahal mo or yung perang tinatanggap mo. Kasi wag mo na sabihin sa akin yung part na yung biro-biroan lang, wag mo na sabihin yun. Biro-biroan or hindi, ginusto mo na andyan ka. Walang pumilit sa'yo na andyan ka. Wag ka rin magtaka na may mga bagay kang hindi alam na nagulat ka na sa compound ka ng ex niya kasi ikaw din, sisama ka rin kaagad. Tama? Nag-gets mo yung point? Sumama ka kaagad eh. Diba? Kaya lang, on the other hand, masama din ugali nitong jowa mo kasi mali yung ginawa niya. There is no way that she can justify na itong ginawa niya ngayon is okay. Now, if she is not telling you a plan na aalis kayo sa lugar na yan, umuwi ka na sa Davao. I mean, right away. Kasi sa 20 po, ibubuk niya po talaga ako ng Tingnan mo ticket. Huwag ka na umuwi. Okay na yan. Tingnan mo look. She's been gone for 2 days, tama? Yes po. Okay. She's been gone for 2 days. Opo. At kasama niya yung pamilya ng ex niya. And you have no way of knowing kung naandun yung ex niya. I mean, that's very disrespectful. Yung kachat ng jowa mo, yung pamilya ng ex niya, nakakabastos na eh. Gets? Yung kachat lang Opo. let alone kasama niyang umaalis. Oh my God. Di ba? Ikaw din, hindi ka rin makaalis kasi iniintindi mo yung pera. O di, wag tayo maglokohan. Yan yun. Di ba? Oo nga po. So at some point, mukhang pera ka din talaga. Hindi ko po yun Alam mo, sa totoo lang, if you start lowering your standards na ang tanging panuntunan mo kung bakit
kung bakit ka mag-stay sa relasyon ay because of a financial benefit. Well, kanya-kanya naman tayo. Kung yan talaga yung gusto mo, hindi kita, kung kaya mong tiisin yan, yan ang gusto mo, hindi kita pipigilan, di ba? Pero wag tayo magkunyaring nagrereklamo ka. Kasi hindi pwede nagrereklamo ka, at tinatanggap mo yung perang nakukuha mo. Di ba pwede yan? Kung nagrereklamo ka, pangatawanan mo, umalis ka dyan. Hindi yung pare-aray ka. Grabe po, kasama po niya yung pamilya ng ex niya, yung nanay po, kapag tinawag siya pupunta siya kagad, yung batang natutulog sa bahay namin, anak pala ng ex niya, pero tinatanggap mo yung pera. Hindi, ang ending niya, parang naman kasi alam nung una. kahit na ngayong alam mo na, ganun pa rin naman, di ka pa rin naman umalis. Wala akong pang-book ng ticket. Exactly. So naandyan ka because of money. Now, if you're flying to Davao this 20th, tama 20th ba? Apo. Okay, so you have 11 days to endure. Nagpunta ka ng tawag na ng Middle East, di ka nakaipon kahit pamasahe pa uwi. Ano po kasi, inuwi po ko sa amo kasi buntik po kong gahasain ng amo kong lalaki. Okay, good. I'm glad that you're safe. Kaya wala po akong Buti na lang nakauwi ka. Opo. Kaya That's pinauwi po ako ng amo kong babae. Ah, that's good. That's Pinunta very po ko good. sa accommodation. At least. No? Well, anyways, anong eksaktong tanong mo sa akin? Yun lang naman po. Kasi ganito na, Nalilito din hindi po hindi ko tatawaran na baka naman totoo mahal ka niya eh. Baka. No? Kaya lang hanggat mailulusot niya na convenient sa kanya lahat ng bagay. Imagine mo, kasama niya yung mga taong kasama niya ng panahon sila ng ex niya at in the same span of time, kasama niya yung bago niyang jowa. Kung kaya niya ilusot niya yan. Kasi imagine mo, lahat nagbe-bend para maging convenient sa kanya. Tandaan mo, di ba? What you tolerate, what you accept, you tolerate. What you're not changing, you're accepting. Tandaan niyo yan, mga kaibigan. So kung naandyan ka na at tinatanggap mo yan, huwag ka magreklamo. Andiyan ka sa lugar niya, pati tinatanggap mo yung pera, huwag ka magreklamo. Because you are in no position to complain. Tsaka bad trip yan, ha? Akalain mong 2 araw siyang wala kasama niya ex niya. Pamilya na ex niya. Di ba? Hindi ko rin magets. Dapat 2 months na nangyari. Last. Huwag ka na magreklamo. Huwag ka na magreklamo. Diba? Kasi tinitiis mo naman eh. Sabagay. Tanga-tanga ko naman talaga. Totoo naman. Agree. Oh my God. Good luck po sa'yo, ma'am. Thank you po, Papa Jackson. So when you leave again ha, wala akong pinayo sa'yo ha. Mamili ka na lang. I mean, you don't have to do this right now. Okay? Kung tinatanggap mo yung pera, huwag ka magreklamo. Okay po, sige po. No, kung gusto mo magreklamo, huwag ka tumanggap ng pera, makipaghiwalay ka. This is an easy choice between your peace of mind, your principle, and financial benefit. And hindi ko pwedeng ituro. Ayoko magmagaling na alam ko anong kailangan mo. Kasi wala ako sa katatayuan mo. Who am I to judge kung papili mo yung pera? Di, sabihan lang kita mga kang pera, pero hindi ko naman kaibigay sa yung 5,000 per week eh. Di, tanggapin mo. Alright? Apo. Salamat. Maraming salamat for having this call. Thank you. Thank you po. Bye-bye po.